Maraming salamat sa kabutihan at walang mga pinapangalas sa ating mga buhay. Maraming salamat sa mga sa lahat ng anak ng Diyos sa Sige po, makipagbukas po kayo sa book of John. John chapter 10. Verses 1 to 19. John chapter 10, verses 1 to 19. Verse 1, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto ng daraan, kundi umaakyat sa dilat at pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Verse 2, pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Verse 4, hindi sila susunod sa iba, kundi tapat mong palayo, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Verse 6. Kaya verse 7, kahit muling sinabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraan ng mga tupa. Verse 8. Verse 9, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Verse 10. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Verse 12. Verse 13, tumatakas siya, palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. 14 and 15. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Verse 17. Verse 18, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihan ibigay ito, at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula
aking Ama. Verse 19. Marami sa kanila ang nagsabi, sinasabihan siya ng demonyo, napapaliw siya. Bakit kayo nakikinig sa kanya? 21, sabay-sabay po tayo. Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasabihan ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bula ang demonyo? Panginoon, aming Diyos, Ama, Banal na Espiritu Santo, Heso Kristo, patuloy po kami, O Diyos, nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, na pinagdalo mo sa amin. Ang buhay, pag-iingat mo sa aming mga buhay, Panginoon, maging ang pagsama, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos, taglay ang mga salita mo, Panginoon, na lagi namin na pag-uusapan bawat umaga, ay ipinagpapasalamat namin. Sapagkat bawat isa, Panginoon, ay nagtataglay ng iba yung pangunawa na nakikita sa pamumuhay. Kaya naman muli sa araw nito, Panginoon, sa pagbukas ng langit, ang pagbukas din ng aming mga puso't isipan ay manatili, Panginoon, upang matanggap namin ang katotohanan. Hindi karunungang pangmundo ang dinadalangin namin ng taglay ng bawat isa, kundi ang karunungang nagmumula sa Banal na Espiritu Santo. Kaya po, Panginoon, kasihan nawa kami ng iyong Banal na Espiritu at ipaunawa sa amin ang mga salita mo ito, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na sakupin kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan at sumunod lamang kami sa iyong mga kalooban. Maraming salamat po. Mag-usap ka sa aming buhay. Mangyari ang iyong layunin at ikaw lamang, O Diyos, ang magtataas sa lahat ng panahon. In Jesus' name, Amen. Sige po, makakaupo na po. Sa muli, magandang umaga. Ang ating pong pinag-uusapan ngayon at pag-uusapan ngayon ay matatagpuan sa Aklat ng Juan chapter 10, kung saan ipinapakilala po dito muli kung ano ang character ni Jesus. Yesterday, i-remind sa atin na ang character ni Jesus ay ang paglingkod, humbly serving the people. Ano po, sa pamamagitan ng mga disciples, nagbigay siya ng halimbawa. Ngayon, muli siyang nagpapakilala kung ano at sino siya bilang leader or Diyos nating lahat. Tandaan niyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. So, ang tinutukoy po dito ng Panginoon, ng Panginoong Jesucristo, ay yung mga naunang nagpapahayag ng kautusan ni Yahweh, pero sila ay wala pang Jesus sa buhay. At ito din pong mga taong ito ay, since wala pa silang Jesus sa buhay, hindi pa sila lumaraan sa tamang pintuan. At kahit na po, nandiyan na si Jesus Cristo sa harapan nila, ay hindi po nila magawang i-recognize ang Panginoong Jesucristo. Kaya, tinuturing sila ng Panginoon na magnanakaw at tulisan. Kumbaga, pumapasok sa kanyang kaharian, pumapasok sa kanyang kingdom na hindi naman dumaraan sa tamang daanan. Sapagkat sinabi ng Panginoong Jesucristo, siya lamang ang daan. Kaya yung mga tao nagpapahayag ng salita ng Panginoon na hindi nagtataglay ng buhay na kagaya ng kay Kristo o pamumuhay na may Kristo, sila po ay tinuturing na mga magnanakaw at tulisan. Sabi sa verse, ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y namumuna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila
ang kanyang tinig. Kaya ang sino man kung may Jesus sa buhay, kilala natin ang tinig ng Panginoong Jesucristo. Kapag tayo ay nakakaparinig ng salita ng Diyos, kasi po ito ay nagmumula sa Kanya, sabi nga po kagaya ng isa na pag-usapan natin, sinasalisip ninyo ang kautusan, sabi ni Jesus, sa pag-aakala, ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan ninyo roon. At ano sabi ni Jesus? Tama kayo. At ang kasulatan na iyan ay ang mga nagpapatotoo patungkol sa akin. Yun ang sabi ni Jesus. Kaya ang sino may Jesus sa buhay, whoever has Jesus in their hearts, they follow the words of God. Nang hindi napipilitan, nang hindi rini-required or nakaka-feel ng obligation, kundi buong puso po nila itong tinataglay sa kanilang buhay. Dahil nga po bakit may Jesus. Ang mga nakasulat po dito ay pumapatungkol kay Jesus at nakikinig sila kasi si Jesus ang kanilang pastor. Kaya hindi natin tinatakwil ang salita ng Panginoon. Bagkus, ito ay lalong pinayayabong tinatanggap isinasabuhay ng bawat isa po. Kaya sabi po dito sa verse 4, kapag nailabas na, siya yung umuna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawan ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Yan. Hindi nauunawaan po ng mga taong kausap ni Jesus na ang tinutukoy ni Jesus ay ang sarili. Na dapat tayong lahat ay dumaan sa Kanya. Dapat kahit bata, kabataan, mga guro, kahit anong profesyon o katayuan natin sa buhay, kailangan nating dumaan at magpasabog kay Kristo Jesus. Kaya sabi sa verse 7, kaya't muling sinabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. So ang sino man po na nananampalataya sa salita ng Panginoon, isinasabuhay po ito, tinataglay po ito sa buhay. Ikaw ay nasa pangangalaga ni Jesus. Amen? Nasa pangangalaga ka ni Jesus. Kaya po itong devotion time, hindi dahil pinipilit kayo na maging kagaya ng kung sino man sa akin, kundi maunawaan ninyo that Jesus is the only way to the Father. At kahit hindi namin kayo nakakasama araw-araw, maaalagaan kayo, maiingatan kayo, because you yourselves have Jesus in your heart. Amen? Bawat isa, may Jesus Christ sa puso, sa heart. Kaya sabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa, ang mga nauna sa akin ay magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ang Biblia din po nagsabi, may mga taong nagbibihis na parang kagaya ng tupa, pero ang totoo ay mga lobo sila. Sabi nga po sa nila ang Panginoon, wolves in sheep's clothing. Itong mga wolves in sheep's clothing, ito yung mga kunwari susunod sa salita ng Diyos, pero hindi naman po pala. Ginagawa lang, tinataglay lang ang salita ng Panginoon pag may nakakakita. Pag walang nakakakita, ay hindi na. Tinataglay lang ang salita ng Panginoon kapag parang nauubliga o nare-require siya, pero pag wala na, hindi niya na ito pinaninindigan, hindi na ito tinatanggap, hindi niya na ito tinataglay sa buhay.
wolves in sheep's clothing. Nagkukunwa-kunwaring tupa, nagkukunwa-kunwaring sumusunod sa Diyos, pero ang totoo, suwain pala. At darating ang oras, kayang-kayang magwasak ng iba. Sabi ni Jesus sa verse 9, pero yung mga tupa, ano po, yung mga tupa, talagang alaga yan ni Jesus. Sinasamahan niya ni Jesus. Sabi niya, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Kumbaga, ang sino mang tumatanggap kay Jesus araw-araw, ang kaligtasan ay nasa kanyang buhay. Ang pag-iingat ng Diyos ay nasa kanyang buhay. Sabi ni Jesus, papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kumbaga, marami siyang gagawin, lalabas muna siya, marami siyang gagawin, magpakung saan-saan siya, and then babalik kay Jesus at makakapag-rest. Yan ang ating palad na tayo ay kay Kristo. Lagi kang may kapahingahan. Sabi mo po sa katabi mo, tapikin yung katabi mo. Kahit medyo may distance. Lagi kang may kapahingahan kay Kristo. Yan. Lagi kang may kapahingahan kay Kristo. Kahit gaano kapagod yung buhay na hinaharap mo, at the end of the day, sabi ng Panginoon, papasok siya at makatatagpo ng pastulan. Napakaganda po na may Jesus, may Panginoon tayo sa buhay. Tinataglay natin ang pananalangin. Kasi gaano man kapagod yung isang buong maghapon mo, pag-uwi mo, thank you Jesus. And then you pray, and then makakapag-rest ka kasama ang biyaya ng Diyos. Sabi niya, ako ang pintuan. Hindi si Ma'am Shane, hindi si Kuya Daniel, hindi si Pastor John, hindi ang sino man ang pintuan dito sa atin para makapasok sa amang nasa langit, kundi si Kristo lamang. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi kami ang pintuan ay hindi na tayo makikinig sa mga pangaral ng salita ng Diyos. Kundi mahalaga maunawaan natin na pakinggan, tanggapin ang pangaral ng salita ng Diyos. Kasi ako, kahit sino pa po ang nagbibigay niyan, na nagtataglay niyan, what is more important is the Word of God. Salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Kung ang salita ng Diyos ay tumatama sa puso mo, ikaw ay isang tupa ng Panginoon. Pero kung ang salita ito ng Panginoon ay hindi tumatakas sa iyo, then may problema tayo dyan. Kasi sabi dyan, ang mga tupa ay nakikinig sa tinig ng isang pastor. So kung ang salita ng Diyos, si Jesus po baga, nasa langit na. Ang Holy Spirit niya yung nandito sa lupa. At tinataglay ng Espiritu, walang kukurap. Tinataglay ng Espiritu ang kanyang salita. Kaya ang paraan ni Kristo Jesus na pangungusap sa mga tao ay ang kanyang salita. Maliwanag po ba? Ang paraan ng pagkikipag-usap ni Kristo Jesus sa mga tao ay ang kanyang salita. Pero alam niyo po ba na may isang maninira, may isang magnanakaw, may isang pumapatay, at ito po ay ang kaaway. Sabi siya, dumarating ang pumatay, dumarating ang magnanakaw, para lamang umano po, para lamang magnakaw
Panginoong Jesucristo, huwag kang sobrang makampante, sapagkat ang enemy pupuntahan ka, pagnanakawan ka, sisirain ka, wawasakin ka at papatayin ka. Yan na po yung mga papadala sa inyong mga sakit at karamdaman, problema, kawalan, grabe paghihirap sa buhay, anxiety, depression. Yan ang mga kaparaanan ni Satanas para ikaw ay maagaw, mawasak, at patayin. Pero sabi ni Jesus, kaya pag ang tupa hindi nakikinig sa tinig ng kanyang pastol, si Jesus ang mabuting pastol. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana, lubos. Yung kasaganaan po na tinutukoy dito ay hindi para magkaroon ng higit na material na bagay. Yung kasaganaan na tinutukoy dito ay hindi para magkaroon ng maraming pera, hindi para magkaroon ng maraming kayamanan, kundi yung kasaganaan tinutukoy dito ay kasaganaang espiritual, kapayapaan, pag-ibig, self-control, gentleness, na dapat hindi yan maagaw ng kaaway sa iyo. Hindi yan mawasak ng kaaway, hindi yan manakaw ni Satan sa atin. At yan ang trabaho ni Jesus. Panatilihin kang safe, panatilihin kang naaalagaan, panatilihin kang busog sa pagmamahal ng Diyos. Yun yung kanyang trabaho. Yun yung ginagawa niya sa tao. Bakit mo po yan sinasabi? Paano mo po yan sasabi? Then, hindi man perfecto ang buhay dito sa lupa. Kasi maraming imperfection sa paligid. But living inside the parameter of the presence of the living God makes everything perfect at the end of the day. Still, nasasabi ko ito because totoo po ang sinabi ng Diyos. Hindi man tayo masagana sa pera, hindi man tayo masagana sa maraming magagandang bagay, marami man ang ating pagkukulang sa buhay. Pero pag si Jesus nangunguna, there is peace that surpasses all understanding, sabi ng salita niya. Nandun pa din ang kapayapaan, hindi pa din po iyon mawawala. Kaya pinakilala na ni Jesus ang kanyang sarili. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. And 2,000 years ago, Jesus gave Himself for you. For you who believes in His Word, for you who trust in His Word, for you who lives in His Word. His life has already been given to you thousands of years ago. Ang buhay ng tao, higit na mahalaga kahit sa ano paman. Amen. Ang buhay ng tao, higit na mahalaga kahit sa ano paman. Kahit ano pa, gaano pa kataas ang naabot natin, pag yung buhay natin nag-give up natin, wala na itong pakinabang, wala na itong mabuting kalalagyan. Kaya para kay Jesus, ang buhay ang isa sa pinakamahalagang regalo niya sa tao. Kung paano tayo, bakit ka nag-aaral? Bakit ka kumakain? Bakit ka nag-aaral? Para magkaroon ka ng magandang trabaho sa inana? Para makakain ka
pinagagawa natin araw-araw para sa buhay. Ibig sabihin, lahat ng pinagagawa natin sa mundong ito ay dahil sa buhay na ating tinatanggalan. At kung pinapahalagaan natin ang buhay na tinataglay natin, si Jesus, grabe din ang pagpapahalaga niya. At dahil yan ang isa sa pinakamahalaga sa Kanya, yan ang ibinigay niya sa iyo. Yan po ang ibinigay ni Kristo sa atin, ang Kanyang buhay. Ang upahan ay tumatakas kapag may lumaratang na asong guba. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong guba ang mga ito at binubulabog. Sabi ni Jesus, ako nga ang mabuting pastol, kung paano kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa. Sabi ng mga bata, kung sinao kami, hindi kami tupa. Ito po ay simple lamang sa mga sumusunod kay Kristo. Para tayo nasa isang sakahan. Kaya sabi ni Jesus, siya ang mabuting pastol. Hindi nagkukulang. Pero ang mabuting pastol na ito, kilala niya ang nasa kanyang hawak. Kilala po ng mabuting pastol si Ethan. Kilala po ng mabuting pastol si Kim. Kilala ng mabuting pastol si Ray. Kilala ng mabuting pastol si Patrice. Bawat isa sa atin, kilala ni Kristo at inaalagaan niya yung talagang sa Kanya. Sino po yung mga talagang sa Kanya? Nakikinig sa Kanyang tinig. Nakikinig sa Kanyang salita. Hindi sa Kanyang sarili, hindi sa demand ng iba, hindi lang po sa mga pinagsasasabi ng iba sa paligid, kundi mismo kay Kristo talaga. Kaya meron siyang buhay ng pagbabasa ng Biblia araw-araw. Kahit isang verse, one chapter, ilang verses, meron siyang panahon na saliksikin ang salita ng Diyos. Wala na ito sa religion ngayon. Bahala ka kung anong religion. Kung Kristo yan, Bible yan. Amen? Kung Kristo yan, Biblia po yan. Yan ang tinatagay ng tao po ito. Kaya, sabi ni Jesus, siya ang mabuting pastol. Kung paano kilala niya ang Ama, kilala siya ng Ama at siya'y kilala din ni Jesus. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako naman kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ligtas ka na. Yan ang totoo. Ligtas na tayo sa kasalanan. Liligtas na tayo ng Diyos sa anumang kasamaan. Ang problema, hindi natin ito pinatanggap. Pinatawad ka na. Kung bakit hindi natin masabi sa katabi natin na, uy, pinatawad ka na. Kasi hindi natin tinatanggap yung kapatawaran ng Diyos. Ang tunay na tao na kilala ang tinig ng pinatawad. Kung pinapakawa mo naman ako. Kung pinatawad na ako ng Diyos, bakit ganito pa ako kapasawal? You chose that. You chose that. Basta ang choice ni Jesus, pinatawad ka na. Ang choice ni Jesus, minamahal ka. Ang choice ni Jesus, alagaan ka. Ang choice ni Jesus, i-protect ka. Bakit ka hindi nakakaalis sa pagkakasala? Sinasabi mo yan na nag-disqualify sa'yo. Because you don't accept the forgiveness of Jesus. And dahil hindi natin ito ma-accept,